Kakasuhan na rin ng DPWH ang ilang contractor at kanilang empleyado kaugnay ng substandard na flood control projects sa Oriental Mindoro. Kabilang dyan na ang kumpanyang konektado sa isang kongresista, pati na rin ang sa pamilya Diskaya. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Matapos magsampa ng reklamo kahapon sa Ombudsman, sa susunod na linggo, September 17, may panibagong bugso ng reklamo laban sa mga kontraktor ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, magsasampa ang DPWH ng criminal complaints laban sa SunWest Construction Incorporated. Yan ang kumpanyang itinatag ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sasampahan din ng reklamo ang Elite General Contractor at St. Timothy Construction na pag-aari naman ng mga Diskaya. SunWest ang nakakuha ng 5 kontrata sa Oriental Mindoro, habang tig-iisa naman ang hawak ng Elite at St. Timothy. Pero nang suriin ng DPWH, may mga proyekto raw na ghost projects o hindi kaya ay substandard ang pagkakagawa. Kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta. Wala tayong sasantuhin dito. Kailangan managot. Si Zaldico, dating House Appropriations Chairperson, ay nag-divest na raw mula sa SunWest noong 2019. Mariin niyang itinanggi ang aligasyong tumatanggap siya ng kickback mula sa flood control projects. Hindi pa malinaw sa ngayon kung kasama sa sasampahan ng reklamo si Ko. Ang sigurado, tuloy-tuloy ang pagkakaso ng DPWH. Bukod dyan, ipapa-freeze din sa Anti-Money Laundering Council ang mga asset ng mga akusado. Kailangan ibalik ang pera ng tao dito. Bilyong-bilyon ang pinag-uusapan natin dito ng mga proyekto. Lahat ng pa-file natin ng criminal case sa Ombudsman, meron niyang kakambal na proseso para ibalik ang pera ng taong bayan. Kinumpirma rin ni Dizon na may dismissal order na para kina dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at dating Construction Section Chief JP Mendoza ng Bulacan 1st District Engineering Office. Kabilang sila sa binansagang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na nagwaldas ng halos 1 bilyong piso sa iba't ibang kasino. Kasama rin dyan si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na nauna ng sinibak. Kanina, no-show ang BGC Boys sa LTO hearing tungkol sa paggamit ng pekeng driver's license para makapasok sa mga kasino. Present naman ang kanilang mga abogado. Paliwanag ng kampo ni Alcantara, ibinigay lang sa kanya ang lisensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.